Palang araw mga kateknisyan, mga ka-DIY, mga ka-master. Meron po tayo ditong repair na washing machine. Ito po ay single washing lang talaga, wala siyang kasamang dryer. So ang brand po nito ay ito, Union or Union. Ayan. So nasa ano po ito, 6.5 kilograms. Ayan, yung kanyang capacity. So sabi ng may-ari pagdala kanina ay wala daw itong, hindi daw umiikot yung ano, yung kanyang blade dito sa loob. So binuksan na po natin ito. Bali tinanggal natin yung ano, yung belt. So matigas kasi kanina, so ito tinanggal natin. Ayan, tinanggal natin. Ayan, matigas kasi kanina, so tinanggal natin. Ayan. So ito naka on po ito. So ang tanong dito, paano malaman kung okay ang timer? So dapat ay maririnig mo itong nagalagatik, tapos nag-switch, merong bukod sa mabilis na lagatik, merong nagalagatik na nag-switch doon sa loob. So dapat may marinig ka dyan. Tapos kung hindi ka pa kumbinsido sa timer na okay o hindi, so dito ka mag-check sa ano, sa wiring niya. Dapat magpapalit-palit ang ano nito, connection, kasi switch po yan, reverse kag forward. So ngayon i-testing natin ulit para ipakita ko sa inyo kung ano nga talagang problema nito. Kasi sabi nga pagdala kanina ng customer ay umuugong daw, umaandar daw, pero hindi umiikot sa loob yung blade nya. Okay, saksak natin. Ayan, kasaksak na. Pero ayan, tuloy-tuloy naman ang timer natin. Pero wala siyang ugong. Wala na siyang ugong ngayon. Siguro nung huling paandar nito ay natuluyan na. Ayan, so wala talaga. So ang gagawin natin ngayon, i-check natin itong ano, itong wiring na 3 piraso papunta sa motor. So mas magandang putulin natin para mas madali nating ma-connect sa tester, sa test prod. Ayan. So sige, putulin ko lang muna. Ayan, ito naputol na natin. So tandaan nyo lang na yung pinagputulan, so ito maganda ito dahil madaling matandaan kasi naka color coding. Ayan. Sige, ito papuntang motor ay atin itong balatan dito para matester natin kung may connection o wala. So direkta kaagad tayo dito sa motor para malaman natin kung may problema pa dyan sa mga wire na yan. So pahuli na lang yan kasi importante dito yung motor. Ayan, check natin, calibrate muna natin spread natin. Ayan, may reading naman pag kinalibrate natin. Tapos check natin ang individual. So wala. Ayan o, wala. Dilaw sa blue, tapos dilaw sa orange, wala rin. Tapos orange to blue, wala rin. Ibig sabihin open talaga ang motor. So ngayon ang gagawin natin, tanggalin natin ito. Merong screw yan dito sa loob, merong screw yan dyan. So tanggalin natin yan. Ito tanggalin din natin dito kasi may screw yan dito na 4 piraso kasi kagilid ito isa. Yan. Okay, sige, tanggalin ko muna yan. Okay, ito natanggalan natin yung kanyang motor. So ang ano nito dito ay naka-rivet ito. Ayan. So kailangan nating tanggalin yung 4 na piraso na yan. Ayan.
So ang gagamitin natin ay tubo, tapos concrete, tsaka martilyo. So tanggalin natin yan. Yan. So dapat mas maganda, mas maliit-liit dito. Okay. Mas magandang tanggalin natin ito. So mahirap siyang tanggalin kasi kinalawang na. Ayan o, nalawang na. Pero dito na natin pinatong, tapos tinanggal yung natira kanina. So ito na siya, tinanggal na natin. So unang-una dito muna ako kasi wala akong pistuhan na maganda eh. So dito muna sa flat. Ayan. Tatlo muna na yan ang i-ano natin. Tatlo muna na yan na pukpukin natin. So dapat maliit yung napako ang ano natin dito sa kuli. So ito na. Hirap siyang tanggalin. Okay, ito munang dalawa uli. Tanggalin natin. So dapat kasi nito mga 3 na pako para mas makatagos siya. Okay, so tanggalin ko lang muna itong 3 na to para mahanap natin mamaya yung connection na open. Okay, ito natanggal na natin. So natira talaga yung 3. So pwede pa namang putulin yan or gawa na lang ng paraan para matanggal yan. So maganda kasi nito, meron kang patungan na sakto talaga dito sa butas na 4 na piraso, tapos itataob na lang siya. Tsaka open. So wala kasi tayong ganun pa. So at least natanggal na natin. Okay, ito na. So ang pagtanggal nito ay nakalimutan ko na nga. Sana ba to? Parang dito yata magsimula. So tanggalin natin yung dito. Tanggalin natin yung tali. Okay. Ow, ow.
Ay, hindi nga. So, dito sa kabila tayo magsimula. Dito. Ayan. Para hilahin na lang. Ayan. So, dito tayo magsimula magputol sa ano na yan. Pag ganyan kasi dapat yan eh. So, pira lang kasi tayo maka-repair nito kaya nakakalimutan na natin. Ayan. Ayan. So, madali lang siyang tanggalin yung tali. Ayan. So medyo masikip kasi dito. Kadikit kaya medyo hirap hilahin. Yun. Ayan. So hanapin ko lang muna yung putol. So andito siya banda oh. Nagkaroon siya dito ng mga moisture. Ayan oh, mga putol ito. Ayan. So grabe, daming putol. Ayan. So dyan pa lang nauna natin. So idugtong natin muna yan. So ito na. So meron tayong dinugtong na 4 na piraso. Ito, 1, 2, 3, 4. So dinugtong ko dito kasi hindi na siya makaabot. Ayan. So ang gagawin natin dyan, kasi aluminum lang po yan, gamit tayo nito. Tapos babalutin po natin ito, saka hihinangin ganyan. Balutin natin yan tapos hinangin. So pagka ganito, ang advisable talaga nito ay palit motor. Pero nakadepende kasi minsan sa customer. Kung may budget ay palit agad to. Pero kung walang budget, tiyaga lang talaga sa repair. So kusapin na lang natin mamaya yung may-ari kung ano gusto niya, kung repair or palit ng motor. Kasi meron naman tayo nitong available. So ganito lang, ganyan lang. Idugtong lang yung ano, tapos balutan ng hindi shielded na wiring, tapos hinangin. Para magkapit yung lid natin. Ayan. So lahat lagyan natin yan. Okay ito. So bali ihinangin na natin. Nalagyan na natin ng mga wire na paikautan na natin na hindi shielded. So bago natin hinangin, check nga natin kung may reading na yung tatlong wire na to. Calibrate muna natin. Ayan. Tapos tester natin. Ayan. So may reading na. Yung orange to yellow, orange to blue, mayroon na. Tapos yellow to blue. Ayan. So dito tayo mag hanapin natin yung common at saka running at saka starting. Ayan. Check muna natin yung dilaw at saka orange. Ang reading niya ay nasa 12 ohms. Tapos yung orange to blue nasa 7 ohms. Tapos yung
yung blue to yellow. So mga nasa ano na rin, so sobra 7 ohms ang test pad kasi natin ay medyo ano, ito baka may open pa to dito. Kasi nawawala pa. Ayun, may putol nga. Naputol sa loob. Ito. So, balatan muna natin. So ito na to, ito yung yellow na naputol. Okay, ito yung yellow. So natira na lang dito ay orange at saka blue. Okay, ulit tayo. Ayan, orange to yellow. Ayan, so mataas siya. Ibig sabihin ito yung running. Ayan, tapos itong blue to orange, ayan, mga nasa 7. Ayan. Tapos blue to yellow, ganun din. So parehas ang reading. Ibig sabihin, itong blue yung, sorry pala, hindi pala natin ano, hindi pala makita sa camera. Okay, ito, papakita ko na, hindi pala makita sa camera. Ayan, so ito yung blue, orange. Ito naman yung yellow. Yung yellow na putol. Ayan. So orange to yellow. Ayan. Taas. Nasa 14. So ang ano kasi natin battery medyo mahina na. Itong blue to yellow. Ayan. Tapos blue to orange. Ayan. So ibig sabihin itong blue yung common. Kasi ito yung mababa. At parehas ang reading nila halos ng blue to yellow, blue to orange. So ito yung common. Ibig sabihin ito yung line 1. Tapos dito nakakabit yung kapasitor at saka pili lang dito sa kabilaan. Ayan. Dito pala. Okay, mamaya na lang. Trace na natin doon, nakalimutan ko na eh. Ayun, tingnan ko na doon. Ayan. So ang kapasitor na connection dito sa ano na to, dalawang mataas na reading, yung yellow at saka orange. Ayan. Kasi na may reverse at forward pala to. Kung sa ano namang sa dryer ay walang reverse yun eh, forward lang. So ang connection nun ay sa common, yung isang kapasitor at saka yung sa running. Yan. So ito, dahil may reverse forward ito, bali ang kapasitor nito ay sa dalawang mataas na reading. Yan. Ito yung dilaw at saka orange. Yan, yung kapasitor. So yung line 1 dito sa blue. Tapos yung isa doon yung nakakabit sa timer. Bali magpapalit-palit siya dito ng ano, kasi reverse forward ang connection. Okay, hinang na natin. Ayan, so talagang dikit na dikit yung lead natin.
kasi meron binalutan natin ng wire na hindi shielded at saka pure copper. Ayan. So ganun lang yung technique natin dyan. Hindi kasi mahinang yung aluminum na yan eh. Hindi makakapit ang lead natin dyan. Ayan, kapit na kapit. Ayan. Okay, so ito ibalik ko lang to dito. Naputol kasi kanina itong wire na to. Okay, ito na, natali na natin. So check natin ulit. Ayan. So mayroon ng connection. Okay. Ibalik na natin. Tanggalin natin ito. Okay, ito na, natanggal na natin yung mga natira kanina. So nilagari na lang natin. Ngayon ay salpak na natin ito. Bali ang available natin dito ay dalawa lang. So lagyan lang natin kabilaan. Tapos yung sa kabila naman ay alambre na lang. Alalayan na lang ng alambre. So layo pa kasi bilhan ito. Okay, sige, kabit natin. Ito na po, na-plaster na natin. Yan, so tinanggal natin ang kanyang gearbox dahil mahigpit siya. Okay, so ito na po. Bali nilinisan natin ng nilinisan natin ng use oil, tapos lalagyan natin ng grasa. So kanina kasi talagang tuyong-tuyo, tapos matigas siya paikutin. So ngayon lalagyan natin ito ng grasa. Dito tayo maglagay sa kabila. Ayan. Makatamtaman lang ilagay. Kasi pag marami naman ay hindi rin makahinga sa loob. Ayan. So tama na yan. Okay, balik natin ito. Salpak natin dito. Ito na, malambot na siya. Oh. Ayan. Malambot na. Kanina matigas to eh. Okay, so salpak natin doon. So 4 lang naman ang screw dito. Tapos pag magsalpak rin dito, bali 4 din ang screw. Okay, kabit ko muna. Ito na, nakabit na natin. Yan, so malambot na siya. Okay. So i-assemble na natin to dito. Tapos kabitan natin ng belt, tapos i-testing natin. Okay, ito na balik na natin. So dito, ito lang naman magtanggal niyan. May screw lang naman diyan. Tapos itong body na to ay meron yan sa masikagilid, 4 rin yung screw niyan dito, tapos kabila at saka dito. So ito, ayan, so hindi pa natin na balot ito. Dapat balutin ito ng plastic para hindi mabasa. So naplastaran natin sa loob. Ayan. Okay, sige. Testing natin. Saksak natin. Tapos timer. Yan. Mandar na. Ikot na. Yan. So okay na po siya. Pwede niyang laban. So dito pag cross ang ang gear, dapat ay presado naman.
Sige. God bless po sa inyong lahat. Yan lang po, hanggang dito lang po ang video natin.